Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Jackal mula sa ilog, nanginginig sa lamig. Naglakad siya patungo sa isang tila abandonadong kamaling upang makasilong at makapagpahinga. Ngunit habang natutulog siya ay bigla siyang binugbog at itinali ng isang misteryosong tao. Kumusta kaibigan? Ating ipagpapatuloy ang kwento ng movie na The Day of the Jackal at narito na ang huling bahagi ng kwento. Ngunit kung bago ka pa lamang at hindi mo pa nasimulan, maaari mo itong panoorin sa ating channel at ilalagay ko na rin ang link sa comment section. Kinabukasan, makikilala natin ang misteryosong tao na kumuha kay Jackal. Ito ay ang may-ari ng kamalig at pinagalitan niya si Jackal sa salitang Hungarian dahil sa panghihimasok nito sa kanyang lupain. Sumagot naman si Jackal sa Ingles at Aleman, ngunit hindi siya naiintindihan ni Atilla. Sa huli ay pinakawalan din siya ni Atilla, ngunit nang umalis si Jackal ay napansin nito ang kanyang rifle. Itinutok ni Atilla ang baril sa kanya at dinala siya sa kanyang cabin. Tinawagan ni Atilla ang kanyang kapatid na si Gabi at ikinwento ang tungkol sa dayuhan na nahuli niya sa kanyang kamalig na may dalang baril. Tinawagan naman ni Gabi ang kanilang kaibigan na si Laszlo na marunong mag-Ingles upang makausap si Jackal. Nag-alok naman si Jackal ng pera kapalit ng kanyang kalayaan. Pumayag si Gabi, kinuha ang kanyang baril at lumabas silang dalawa ni Laszlo. Habang patungo sila sa lugar, hinarang sila ng mga pulis sa isang checkpoint na nagsabi na mayroong barilan na naganap kagabi at sangkot dito ang isang dayuhan. Samantala, inalok ni Atilla si Jackal ng pagkain, ngunit tumanggi ito. Hindi matanggap ni Atilla ang pagtanggi niya kaya't pinilit niyang isubo ang pagkain sa bibig ni Jackal. Bigla naman itong inuntog ni Jackal sa ulo ng malakas dahilan ng kanyang pagkamatay. Dinampot ni Jackal ang kanyang mga gamit at iniwan si Atilla na wala ng buhay sa loob ng bahay. Sinubukan niyang gamitin ang kotse ni Atilla ngunit hindi ito nag-start. Naghanap siya ng ibang sasakyan ngunit bigla namang dumating si Gabi at Laszlo. Pinanood niya ang dalawa habang pumapasok sa loob ng bahay at natuklasan ang bangkay ni Atilla. Sinubukang muli ni Jackal na paandarin ng kotse ngunit nauwi ito sa pagbangga nang magsimulang magpaputok si Gabi. Lumapit si Gabi sa kotse ngunit nawala na si Jackal. Mula sa ilalim ng sasakyan, binaril siya ni Jackal at pinatay. Nakita naman ito ni Laszlo at dahil alam niyang wala siyang laban, sumuko na lamang siya at ibinigay ang susi kay Jackal at ginawa siyang bihag. Samantala, dumagsa na ang mga agent ng MI6 sa gusali ni Stoke upang mangalap ng mga ebidensya. Palihim namang kinuha ni Bianca ang isang jacket mula sa lugar bago niya nalaman ang tungkol sa mga bangkay na natagpuan sa bukid. Samantala, habang pinagmamaneho ni Laszlo si Jackal ay kinuha niya ang cellphone nito. Tinawagan niya si Nuria at nagkunwaring emosyonal. Sinabing nasa malaking panganib siya at maaaring hindi na siya makauwi ng buhay. Nag-alala naman si Nuria at nais malaman nito kung nasaan si Jackal at nang matuklasan niyang nasa Hungary ito, tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin upang makatulong. Sinabi ni Jackal kay Nuria na may kailangan lang siyang isang bagay at sinabi ang tungkol sa isang secret room sa loob ng bahay. Sinabi naman ni Nuria na alam niya na ito. Nang mga oras na yun, si Nuria at ang kanyang ina ay nasa divorce office, ngunit agad na sinabi ni Nuria na kailangan na nilang umalis. Dumating naman sina Bianca at Vin sa farmhouse at nakita ang dalawang bangkay. Napag-alaman niya na may mga fingerprint na nakuha sa lugar at iimbestigahan ng mga ito. Tumanggap din siya ng tawag mula kay O na nag-utos ayon kay Isabel na bumalik na siya sa London upang pamunuan ang isang task force para pabagsakin si Jackal. Tumanggi si Bianca dahil naroon mismo si Jackal kung nasaan siya, ngunit nagpumilit si O at ibinaba ang tawag. Samantala, lumabas na sa balita ang tungkol sa isang armadong lalaki na tinaguriang The Jackal na tinutugis na ngayon ng pulisya. Sa kabilang banda, sinabi ni Jackal kay Laszlo na sana hindi siya nagpunta sa bukid. Sumagot naman si Laszlo at sinabi na mukha namang mabuting tao si Jackal, isang komento na nag-trigger ng flashback kay Jackal. Pagkatapos nito, inutusan niya si Laszlo na huminto sa gilid ng daan. Napasigaw sa takot at umiiyak na nagmakaawa si Laszlo para sa kanyang buhay.
Ngunit wala namang balak si Jackal na patayin siya. Sabay na babala nito na kung magsasalita siya sa mga pulis, tiyak na matatagpuan ng kanyang mga kasamahan ang pamilya ni Laszlo at papatayin ng mga ito. Nangako naman si Laszlo na hindi magsasalita at pagkatapos ay tuluyan ng naglaho si Jackal. Samantala, nagpunta si Jackal sa isang cafe at nakipag-usap kay Zena na alam na nasa Hungary siya. Nakatanggap naman siya ng email mula kay Nuria na nakalapag na siya sa bansa, kaya binigyan niya ito ng address ng isang hotel kung saan sila maaaring magkita. Dumating agad si Nuria sa hotel, dala ang isang disguise. Ipinaliwanag ni Jackal na may masasamang tao na naghahanap sa kanya at kailangan niyang umalis. Nais naman ni Nuria na makita siyang maghanda gamit ang disguise, kaya pinagbigyan siya ni Jackal at nag-transform ito sa harap niya. Kinabukasan, dumating si Jackal sa airport na nakadisguise bilang isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Sa mga sandaling iyon, naroon din sina Bianca at Vince at nadaanan sila ni Jackal. Tumanggap naman ng tawag sina Bianca at Vince mula kay O at inutusan silang lumipat patungong Tallinn, Estonia dahil darating doon si Charles para sa kanyang river announcement sa loob ng 4 na araw. Samantala, nakaupo na si Jackal sa eroplano nang pumasok din sina Bianca at Vince at parehong naupo sa kanyang harapan. Paglapag nila sa Tallinn, pinanood sila ni Jackal habang sumasakay ng sasakyan ang dalawang agent. Pagdating sa kanyang apartment, inalis ni Jackal ang disguise. Bigla namang may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay 2 pulis na nag-iimbestiga tungkol sa isang pagnanakaw sa itaas na palapag. Hiningi ng mga pulis ang ID ni Jackal, ngunit ang babaeng pulis ay mas mapilit. Hiningi din nito ang contact number ni Jackal at agad na tinawagan upang makasigurado. Pagkaalis, kinontak naman ni Jackal ang nakilalang empleyado sa teatro na tumulong sa kanya noon na hanapin ang kanyang telepono. Ito ay si Rasmus at niyaya niya itong uminom. Nagkita sila sa isang bar. Nagpakilala si Jackal bilang Peter, isang engineer na pansamantalang naroon para sa trabaho. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan, pumunta silang dalawa sa apartment ni Rasmus at magdamag silang magkasama. Dito ay nagkaroon sila ng mainit na sandali. Kinabukasan, nakipagkita si Jackal kay Zena. Ikinwento niya ang tungkol kina Bianca at Vince at nais niyang ang mga tao ni Zena ang humarap sa mga ito. Umaasa si Zena na makatrabaho siyang muli, ngunit sinabi ni Jackal na iyon na ang kanilang huling transaksyon at hindi niya na ito muling kokontakin hanggang matapos ang lahat. Samantala, dumating sina Bianca at Vince sa opisina ng MI6 na binuo ni O. Nagsimula silang gumawa ng sketch ng mukha ni Jackal mula sa kanilang maiksing pagkikita at ipinadala ito sa iba't ibang ahensya. Naabisuhan naman si Charles tungkol sa pagdating ng assassin sa Hungary at muling pinayuhan na kanselahin na ang river launch. Ngunit nagpasya ito at ang kanyang assistant na ipagpatuloy ito upang mapanatili ang kanyang imahe. Samantala, nasa bahay si Nuria nang dumating ang kanyang ina at si Alberto. Kinumusta siya ng mga ito at pagkatapos ay nakiusap ang kanyang ina na pahiramin si Alberto ng pera. Humingi ang kanyang kapatid ng $40,000 mula sa pera ni Jackal upang makabili ng isang bar. Pumayag si Nuria at pinapasok si Alberto sa safety vault. Ngunit habang nag-uusap si Nuria at ang kanilang ina, kumuha si Alberto ng hindi lamang 40,000 kundi higit pa, kasama na ang baril ni Jackal. Ang hindi nila alam, pinapanood sila ni Jackal sa mga kamera. Pagkatapos ay isinara ni Nuria ang vault nang hindi ito tinitignan. Samantala, nakumbinsi ni Jackal si Rasmus na dalhin ito sa teatro pagsapit ng gabi. Nagkunwari siya na malaki ang paghanga niya sa pagkakagawa nito. Ibinigay naman ni Rasmus ang kanyang mga susi at pumasok si Jackal upang inspeksyonin ang lugar. Samantala, nalaman ni Bianca na may babaeng pulis na nakakilala sa larawan ni Jackal. Mabilis na lumabas sina Bianca at Vince para sumakay ng sasakyan. Ngunit bigla na lang silang pinaputukan ng isang hit squad. Gumanti ng putok ang mga agent dahilan upang bumangga ang kotse ng mga ito. Dito na pagtanto ni Vince at Bianca na may banta na sa kanilang buhay. Ngunit nagpumilit pa rin si Bianca na ipagpatuloy ang kanilang misyon.
Dumating naman ang isang SWAT team sa gusali ng apartment kung saan nakita si Jackal, ngunit nadatnan nila na wala na itong laman. Samantala, bumalik si Jackal sa apartment ni Rasmus upang kunin ang kanyang mga gamit at nagpaalam na sila sa isa't isa. Makikita naman si Anthony, ang amo ni Zena, ang siyang umupa ng hit squad at galit na galit ito dahil pumalpak ang kanilang operasyon. Balik kay Jackal, nagtungo siya sa teatro at umattend sa isang konsyerto at nagawa niyang nakalusot sa seguridad gamit ang kanyang fake prosthetic walking aid. Bumili muna siya ng ilang bote ng tubig at merienda bago umupo para panoorin ang concert. Pagkatapos nito, bumalik si Jackal sa lugar na kanyang inobserbahan at gumapang papunta sa isang masikip na espasyo sa itaas ng entablado. Doon niya inihanda ang kanyang rifle at ginugol ang magdamag sa pagtulog. Nagkaroon siya ng panibagong alaala at dito makikilala na si Jackal ay isang tunay na sundalo. Samantala, dumating na sina Bianca at Vince sa teatro at nakipagkita kay Kate, ang leader ng security ni Charles. Ibinigay nila dito ang sketch ng mukha ni Jackal. Plano ni Kate na isara ang buong gusali at obserbahan ang lahat ng sulok nito. Inabot din ni Bianca kay Kate ang isang jacket ni Jackal para masundan ng kanyang mga aso ang amoy nito. Mula sa itaas, makikitang pinagmamasdan naman sila ni Jackal habang nag-uusap. Kinabukasan, ito na ang araw ng pagtatalumpati ni Charles at naghanda na si Jackal. Samantala, ipinag-utos ni Kate ang huling inspeksyon sa gusali. Umakyat naman sina Bianca sa lugar kung saan nagtatago si Jackal, ngunit nadaanan lamang niya ito nang hindi namamalayan. Ilang sandali pa, dumating na ang lahat ng mga panauhin at nagsiupo sa kani-kanilang upuan habang naghahanda na rin si Charles para sa kanyang talumpati. Habang nagsisimula na ang programa, lumabas na rin si Jackal mula sa kanyang pinagtataguan. Malapit sa kanya ang isang gwardyang nakabantay. Tahimik niyang pinatumba ito. Pinatay din niya ang isang lalaki gamit lamang ang isang credit card at kinuha ang pwesto nito. Samantala, oras na upang lumabas si Charles. Pagkatapos tawagin ng kanyang pangalan, umangat ang entablado mula sa ibaba. Nagsimula siyang magbigay ng talumpati habang si Jackal ay naghihintay lamang ng tamang sandali. Ang kanyang pinakahihintay ay ang paglabas ni Charles mula sa likod ng kanyang bulletproof na harang. Sa mga sandaling iyon, sakto na at nakahanda na si Jackal para paputukan siya. Ngunit biglang may isang lalaki na sumugod sa entablado na may dalang baril. Dahilan para magmintis ang pagbaril ni Jackal. Agad namang dinala ng mga agent si Charles palayo. Samantala, agad na nagligpit si Jackal ng mga gamit at agad na nakihalo sa karamihan at mabilis na lumabas ng teatro hanggang tuluyang naglaho sa kalsada. Sa labas, nakita naman siya ni Rasmus na naglalakad palayo kaya tinawag siya nito. Hindi niya na ito pinansin, ngunit pilit pa rin siyang hinabol ni Rasmus at nang makalapit ito sa kanya, walang awang pinaslang ito ni Jackal at iniwan sa gilid ng kalsada. Samantala, biglang nagkaroon ng flashback balik sa nakaraan taong 2013 sa Afghanistan. Makikita si Jackal na isang dating miyembro ng Military Special Forces at siya ang pinakamahusay na sniper sa buong mundo. Makikilala rin natin ang kanyang spotter na si Gary. Nang mga sandaling iyon, ang kanilang misyon ay ang patayin ang pinuno ng teroristang grupo. Nang makumpirma ni Gary ang pagkakakilanlan ng target, inutos niya kay Jackal na putukan na ito. Ngunit hindi ito sinunod ni Jackal dahil alam niya na hindi iyon ang taong hinahanap nila. Sa kabilang banda ay alam na rin ito ni Gary, ngunit ang nais lamang niya ay ang matapos na ang kanilang misyon at agad na umalis sa lugar na iyon. Hindi naman ito pinansin ni Jackal at matyagang naghintay na lumabas ang tunay na target. 6 na oras na ang lumipas at halos mamatay na sila sa uhaw at sa pagkakabilad sa araw at sa wakas lumabas na ang kanilang target. Matapos suriin ang distansya at bilis ng hangin, huminga ng malalim si Jackal kasabay ang pagkalapit sa kanyang gatilyo. Matagumpay na naisakatuparan nila ang misyon at mabilis silang umalis sa lugar na iyon. Bilang gantimpala, niregaluhan si Jackal ng kanilang team leader ng isang mamahaling bote ng alak at pinayagan silang inumin ito sa loob ng kampo. Hindi lang iyon, dinala rin sila ng kanilang team leader papunta sa pinakamalapit na syudad upang magdiwang.
Ang kaganapang ito ang lubos na nagbabago sa buhay ni Jackal. Nang araw na iyon, habang nagbibiruan sila ni Gary, isang lalaki ang hindi sinasadyang bumangga dito. Nagkaroon ng pagtatalo at sa huli ay nag-alok ang lalaki na bibilhan pa sila ng alak. Lingid sa kaalaman ng dalawa, bahagi ito ng plano ng lalaki upang makausap si Jackal. Ang totoo ay gusto nitong upahan si Jackal upang patayin ang isang tao kapalit ng malaking halaga. Ang taong ito ay sangkot sa flood control na nagbulsa ng bilyong-bilyong pera. Ay sorry, ibang kwento pala yun. Joke lang po yun. Balik tayo sa kwento ni Jackal. Ngunit may patakaran ang militar na hindi pwedeng lumabas ang isang sundalo ng mag-isa, lalo na para magpaupa bilang isang hitman. Ngunit nang marinig ni Jackal na maaari siyang kumita ng $100,000 sa isang pagpatay, natukso siya sa offer nito. Dahil ang perang iyon ay higit pa sa pinagsama-samang halaga na kanilang pinaghirapan para matapos ang isang buong misyon. Gayunpaman, pinigilan pa rin niya ang kanyang pagkasabik at sinabing masyadong delikado ang bagay na iyon. Nang makita ng lalaki ang kanyang pagka-excite, agad na tinaasan nito ang presyo sa $200,000. Tinitigan niya si Jackal, ngunit hindi niya ito minadali. Sa halip, iniwan lang niya ang isang business card dito. Pagbalik sa kanilang kampo, nakatanggap ng bagong misyon ang grupo ni Jackal at isang mataas na opisyal ng terorista ang dadalo sa isang kasalan at ang kanilang misyon ay dakpin ng target ng buhay. Matapos maghanda si Jackal at Gary sa kanilang pwesto, tumating din ang iba pa nilang mga kasamahan sa lugar. Sa simula, plano nilang makipag-ayos ng mapayapa upang mahuli ang target nang walang masasaktan. Ngunit dahil hindi sila magkaintindihan dahil sa lingwahe, naipit sila sa sitwasyon. Nakita ni Jackal na naging tensyonado ang lahat at napansin niya ang isang tao sa gilid ng burol na naghahanda ng bumaril. Para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga kasama, napilitan siyang pumutok. Sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Ang isang putok ay naging sunod-sunod na pagbaril at ang lugar ay nagmistulang war zone. Iniutos ng kanilang leader na pagbabarilin ang lahat gamit ang kanilang napakalakas na sandata. Hindi na ito ang kanilang misyon at tila naging isang massacre na ang nangyari. Pagkatapos humupa ng putukan, napagtanto ni Gary na isang karaniwang kasalan lamang iyon at ang hinahanap nilang target ay wala roon. Agad na tumakbo sina Jackal at Gary patungo sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Nang mapagtanto ng kapitan na isa lamang karaniwang kasalan ang kanilang pinasok, naisip niya nang kailangan nilang i-cover up ang massacre na kanilang ginawa. Bago sila umalis, tumawag ito ng airstrike at pinalabas nila na sila ay naipit sa isang bakbakan. Sa isang iglap, naging abo ang buong lugar, isang perpektong pagka-cover up sa kanilang pagkakamali. Habang ang iba ay nagtatawanan na parang walang nangyari, naiwan naman ang isang madilim at mabigat na pakiramdam sa puso ni Jackal at Gary, isang damdaming hindi nila kayang kalimutan. Mga salita na lamang ni Gary ang siyang nakapagpatatag kay Jackal. Ngunit sa likod ng mga ito, tahimik na nagpasya si Jackal at naisip na ito ang mga lihim na nais pagtakpan ng kanilang mga nakatataas. Balik sa kasalukuyan, dahil nabigo ang misyon, napilitan si Jackal na magtago. Natagpuan ng mga investigador ang bakas ng ihi ni Jackal sa ventilation area at natagpuan din ang baril na ginamit sa krimen. Ang tanging pag-asa ni Bianca ay ang file ni Alexander Dagen, ngunit ikinagulat niya na mas confidential pa ito kaysa sa mga impormasyong top secret. Gayunpaman, kahit nakakuha na sila ng mga fingerprint at DNA mula kay Jackal, wala pa rin impormasyon tungkol sa kanya sa database. At kinailangan niya pang humingi ng pahintulot mula sa mas mataas na opisyal upang makita ito. Lalong nakumbinsi si Bianca na may itinatago ang militar tungkol kay Dagen at sa kanyang grupo. Kaya't naging mas interesado siya para buksan ang file na iyon. Iniisip ni Bianca na may mali kay Dagen at sa kanyang grupo, hindi lamang dahil napakataas na antas ng pagiging confidential ng file, kundi dahil isa ring elite sniper si Dagen. Nakasulat sa file na namatay ito sa isang pagsabog habang nasa misyon sa Afghanistan, ngunit hindi nakasaad kung saan naroon ang kanyang bangkay. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat, tama ang hinala ni Bianca, ang pinakamalupit na sniper na hinahanap nila ay si Alexander Dagen na walang iba kundi si Jackal. Kinabukasan,
naglabas ang MI6 ng pandaigdigang manhunt para kay Jackal. Nagkataon naman na napanood ng bayaw ni Jackal ang balita sa telebisyon. Agad niyang tinawag si Nuria at itinuro ang mukha ni Jackal sa screen. Nang makita ito ni Nuria, agad na tinawagan ng asawa. Sinabi nito ang nakita sa telebisyon. Sinabi naman ni Jackal kay Nuria na balaan ng kanyang kapatid na huwag magsalita ng kahit ano o kanino man dahil iyon lamang ang tanging paraan upang manatiling ligtas ang kanilang pamilya. Nag-aalala ang kanyang asawa na baka puntahan sila ng pulis, ngunit pinakalma siya ni Jackal. Sinabing wala namang alam ang pulis tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at wala ring dahilan para lapitan sila. Sa ibang eksena, dinalaw ni Bianca si Larry sa kulungan. Humingi siya ng paumanhin sa pagkamatay ng anak at asawa nito, umaasang mapapatawad siya. Sa mga oras na yun, si Larry ay labis ang buot kay Bianca, ngunit wala siyang magawa upang makapaghiganti. Nais naman ni Larry na manatili si Bianca sa pagiging guilty, kaya tinapos nito ang sariling buhay sa harap mismo ni Bianca. Lalo namang nadagdagan ang pagkabigla at bigat ng loob ni Bianca. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang partner na si Vince. Sa araw na yon, may dala itong magandang balita. Maaari na nilang buksan ang classified file matapos pumirma ng non-disclosure agreement. Binuksan ni Bianca ang dokumento at sa wakas ay nalaman ng lahat tungkol kay Dagen. Nakasulat ng malinaw sa file na patay na si Dagen, ngunit hindi mawala sa kanyang pakiramdam na mayroong mali. Malakas ang kutob ni Bianca na si Dagen at si Jackal ay iisa. Ang hindi niya maintindihan ay kung paano ito namatay matapos masaksihan ang malupit na pagpatay nito sa mga tao. Balik sa nakaraan, habang nasa gitna ng disyerto, nagkaroon ng kakaibang ideya si Jackal habang sila ay pauwi. Agad niyang iniutos sa kanyang grupo na ihinto ang sasakyan. Nalito ang lahat, ngunit makikitang kabadong nakatingin si Jackal sa unahan kung saan may nakita siyang maliwanag na bahagi sa lupa. Naisip niyang baka may nakabaong bomba roon. Dahil nagtitiwala naman sa kanya ang mga kasama, naging maingat ang lahat. Sinabi ni Jackal na titignan niya muna iyon. Inutusan naman ng leader ang isa sa kanila na samahan si Jackal, ngunit iginiit ni Jackal na si Gary ang isama. Kahit nagrereklamo si Gary, tahimik lang si Jackal at nagpatuloy sa paglalakad. Sa ilalim ng matinding takot at kaba ng kanyang mga kasama, dahan-dahang lumapit si Jackal gamit ang isang metal detector. Dahan-dahan niyang ginamit ito upang siyasatin kung may kakaibang bagay sa lupa. Nang malapit na siya sa lupa, pinatay niya ang machine at inilabas ang isang screwdriver. Ilang sandali pa, wala siyang natuklasang kahina-hinala. Sa wakas, nakalapit siya ng ligtas at doon niya natuklasan na isa lamang pala itong bisikleta ng bata na nakatago sa likod ng bunton ng lupa, isang maling alarma. Pagkatapos ay inutusan sila ng kanilang leader na bumalik na sa kanilang sasakyan upang magpatuloy na sa biyahe. Ngunit walang nakapansin kay Jackal na palihim niyang inilabas ang kanyang cellphone. Nang masiguro niyang nakasakay na ang lahat, pinindot niya ang isang boton. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Lahat ng kanilang kasamahan ay namatay. Hindi naman alam ni Gary kung ano ang nangyayari, kaya't dali-dali siyang bumalik sa kanyang mga kasamahan at natatarantang hinanap ang umatake sa kanila. Lumalabas na bahagi ng plano ni Jackal ang lahat, ngunit hindi niya isinama si Gary dahil magkatulad sila ng prinsipyo. Tinanong siya ni Gary kung ano ang nangyayari, hindi niya ito sinagot. Sa halip, sinabi na lang niya na kailangan na nilang umalis at magpunta sa lugar kung saan hindi sila mahahanap ng sinuman. Mula ng araw na yun, nawala na sila sa Military Special Forces Operative at ang pangalang Jackal ay nagmula sa truck ng dating minamaneho ni Dagen. Ilang araw ang lumipas, makikita ang isang lalaki na binabantayan ng dalawang bodyguard. Bigla na lamang tinamaan ng bala sa ulo ang lalaki, dahilan upang magpanik ang dalawang bodyguard at hinanap ang umatake. Ngunit hindi nila inaasahan na ang bala ay nagmula pala sa isang gusali na 1 kilometro ang layo. Samantala, makikita na kalmadong ibinababa ni Jackal ang kanyang baril sa balikat ni Gary. Pagkatapos, sumakay sila ng kotse na kanilang inihanda para sa pagtakas. Ang misyong iyon ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng $200,000 kundi nakatanggap din sila ng mainit na papuri mula sa kanilang kliyente. At nais din ng lalaki na magpatuloy ang kanilang transaksyon.
Ang pagkikitang iyon ang nagtanim sa isipan ni Jackal tungkol sa pangarap niyang maging isang hitman. Balik sa kasalukuyan, ang nakaraang bigong misyon ni Jackal ay nagdulot sa kanya ng kagustuhang patunayan ng sarili at makuha ang $100 milyong na pabuya. Sa pagkakataong ito, handa na siya at gagawin niya ang lahat matapos lamang ang misyon. Samantala, nagtago na si Charles sa kanyang isla kaya't napilitan si Jackal na puntahan ito. Sa mga oras na yun, biglang dumating si Zena at binalaan siya na ang River software ay ilalabas sa loob ng 48 oras. Kapag hindi niya natapos ang misyon, sa itinakdang oras, pareho silang malalagay sa alanganin. Sarkastikong sumagot naman si Jackal na hindi siya naroon upang magbakasyon at pagkatapos ay umalis siya nang walang paalam. Sa katunayan, matagal na nitong inoobserbahan ng isla. Napansin niya na sobrang higpit ng seguridad ni Charles. Lahat ng bangkang lalapit sa isla ay kailangang dumaan sa masusing inspeksyon at may mga drone na palaging nagbabantay. Alam din niya na mahilig na lumangoy ang target, kaya't kung may pagkakataon para umatake, iyon ay habang nasa dagat ito. Ngunit ang pag-target ng sniper habang nasa bangka ay lubhang napakahirap. Matapos ang kanyang pag-aaral, nakaisip ng ideya si Jackal. Gagamit siya ng camera stabilizer para sa kanyang sniper rifle. Agad siyang nagtungo sa bangko upang kunin ang custom-made sniper rifle na ginawa sa kanya ni Norman Stoke. Ngunit bago pa man siya makakilos ng maayos, kinailangan niya munang ayusin ang kanyang personal na problema. Umuwi siya sa kanilang bahay noong gabi. Balak niyang ayusin ang problema nilang mag-asawa pero sinasadyang iwasan siya nito. Dahil dito, dumiretso siya sa kwarto ng kanilang anak at pinaramdam ang kanyang pagmamahal dito. Habang nakikipaglaro, pinapanood siya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng security camera. Alam na ni Nuria na isang assassin ang kanyang asawa, ngunit alam din niya na totoo ang pagmamahal nito sa kanya at sa kanilang anak. Kaya't nagtungo siya sa sala at hinintay si Jackal, handang pakinggan ang mga paliwanag dito. Nang magkaharap sila, isa lang ang tinanong niya dito, kung pumapatay ba ito para sa pera. Matatag na sumagot si Jackal ng oo. Matapos marinig ang sagot, sinabi ni Nuria na ulitin nito ang kanyang sinabi, hindi upang saktan ito, kundi upang ipamukha dito ang katotohanan na gusto lang niyang tumigil na ito sa panlilinlang sa sarili. Masakit pakinggan ang kanyang mga narinig, kaya't pansamantalang umalis si Nuria upang maging kalmado. Sa kanyang pagbalik, magkasama nilang pinag-usapan ng seryoso ang kanilang sitwasyon. Nang makita ni Jackal na kalmado at mainahon na ang kanyang asawa, nag-open siya dito ng kanyang nararamdaman sa unang pagkakataon. Sinabi nitong labis niyang mahal ang asawa at titigil na siya sa pagiging assassin. Ngunit kailangan niya munang tapusin ang huling misyon sa loob ng 24 oras at maaari na silang mamuhay ng masaya at malaya. Masakit man at labag sa kalooban ni Nuria, kailangan niya itong tanggapin at intindihin. Ang tanging maibibigay niya lamang kay Jackal ay kapatawaran. Matapos maayos ang lahat sa kanilang mag-asawa, nakapag-focus na si Jackal ng lubos sa kanyang misyon. Ngunit habang naghahanda, bigla namang dumating ang kamote nitong bayaw. Dahil nang malaman ni Alberto na isang assassin si Jackal, sa halip na tumawag ng pulis, kinausap nito ang lokal na leader ng sindikato sa kanilang bayan. Gusto niyang ipakilala si Jackal sa mob boss upang magtrabaho ito sa kanilang grupo kapalit ng pera. Nang marinig ito ni Nuria, nanginig ito sa takot. Galit na galit siya sa kanyang kapatid. Alam niyang walang silbi at pabigat ito, kaya nangamba siya na baka masira nito ang plano ni Jackal na magretiro. Umiiyak at nag-aalala na sinabi niya sa kanyang asawa ang buong nangyari. Ngunit hindi makikitaan ng pag-aalala sa mukha ni Jackal. Kalmado lang ito habang mainahon na sinasabi kay Nuria na huwag itong mag-alala dahil isang lokal na mob boss lang iyon. Pagkatapos, pinuntahan ni Jackal ang kanyang bayaw at siya mismo ang nagsabi na gusto niyang makilala ito. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Alberto. Agad siyang nagpa-reserve sa isang mamahaling restaurant. Habang abala ang kanyang bayaw, nagrenta naman si Jackal ng yate sa isang kaibigan at inilagay dito ang kanyang mga gamit para sa misyon. Samantala,
Ilang oras na naghihintay si Alberto at ang mob boss sa restaurant. Ngunit hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin ito dumarating, kaya't nagsimula na itong kabahan. Tila hindi naman nagugustuhan ng boss ang nangyayari, kaya't sinubukan ni Alberto na pakalmahin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng alak sa baso nito ng paulit-ulit. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lang nagulat si Alberto nang isang pulang mantsa ng dugo ang kumalat sa tablecloth. Sa isang igla, bumagsak sa sahig ang kilalang mob boss na wala ng buhay. Doon lamang lubos na naunawaan ni Alberto kung gaano kadelikado at kaseryoso ang kakayahan ng kanyang bayaw. Samantala, ang pagpatay na iyon ni Jackal ay hindi personal na paghihiganti. Ito'y practice lamang sa kanyang mga kagamitan upang tiyaking maayos ang lahat bago niya simulan ang totoong target. Sa ibang eksena, si Bianca ay patuloy pa ring nagsisearch sa file ni Dagen. Natuklasan niyang buhay pa pala ang dating superior nito, kaya't pumunta siya sa ospital upang kausapin si Bob tungkol kay Dagen. Ngunit nang malaman ni Bob na mula siya sa MI6, tumanggi itong magsalita kahit anong pilit ni Bianca. Gayunman, hindi siya sumuko at kung anuman ang nasabi ni Bob sa kanya, tila may malaking kahulugan iyon. Pagbalik ni Bianca sa kanyang superior, iniulat nitong may bago siyang impormasyon tungkol kay Dagen. Alam ni Bianca na madalas mag-operate ng solo si Dagen, ngunit mayroon itong malapit na kasama, si Gary, ang dating spotter ni Dagen. Iniisip niya na maaaring buhay pa din ito. Ngunit para sa kanyang superior, haka-haka lamang iyon, hindi ito isang konkretong lead. Dahil dito, ipinahinto ng MI6 ang investigasyon tungkol kay Dagen. Ayon sa utos, hindi na kailangang maglaan ng pondo at tao para sa isang taong itinuturing ng patay. At kung ipipilit ni Bianca na ipagpatuloy ang kaso ni Dagen, babawiin ng kanyang MI6 clearance. Ang balitang iyon ay matinding dagok kay Bianca. Samantala, dumating na ang araw upang isakatuparan ng kanyang misyon. Kinausap ni Jackal ang isang kaibigan at sinabing nais niyang mangisda. Ginamit ni Jackal ang kanyang yaman at koneksyon upang makalapit sa isla kung saan nakatira ang kanyang target. Ngunit upang magtagumpay sa misyon, kinailangan niyang patayin ang matagal na niyang kaibigan. Ginawa niyang mukhang natutulog lamang ito habang si Jackal ay patuloy sa kanyang mapanganib na layunin. Makikita sa mukha ni Jackal ang kalungkutan, ngunit kailangan niyang maibalik ang kanyang composure. Isinuot ni Jackal ang kanyang gamit at inassemble ang mount. Sa pagkakataong ito, 4 na bala na lang ang natira sa kanya. Nang maayos na ang pagkakakabit ng sniper rifle, pinagdugtong niya agad ang 2 bahagi nito at nagload ng 1 bala at pinindot ang trigger ng walang pag-aatubili. Nang makita niyang tumama ang bala sa sentro ng target, nagpahinga si Jackal ng bahagya. Ang kailangan na lang niya ay hintayin ang target. Bigla namang nag-alerto ang kanyang monitor. Sa pamamagitan ng scope, sinilip niya ito at nakita ang isang papalapit na drone. Kalmado niyang tinakpan ang kanyang baril at kinuha ang isang fishing rod at nagpanggap na nangingisda. Sa monitoring room, nakilala ng security guard ang pamilyar na yate. Nasa 3 kilometro ang layo nito. Inutusan ng kapitan ang kanyang team na manatiling nakabantay dito pero huwag kumilos ng anuman. Samantala, nagsimula na ang nakasanayang paglangoy ni Charles. Sinamahan ito ng kanyang mga security guard palabas ng pangpang. Nang makita ito ni Jackal, agad niyang inihanda ang kanyang gamit. Nagload ito ng bala at tinutukan ang kanyang target. Masyadong malayo ang distansya at ang paggalaw ng bangka ang nakakasira sa kanyang diskarte. Kaya kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Ngunit nang nakapasok na ang target sa kanyang spot area, naputol ang katahimikan ng isang sigaw. Makikita ang isang jet ski rider ang mabilis na papunta sa kanya. Kaya kinailangan niyang patahimikin agad ito. Matapos makumpirma na patay na ang rider, dali-dali siyang humarap sa sniper rifle. Nagload muli ng bala at inispatan ang target. Ngunit nag-alerto naman ang kanyang monitor at may lumitaw na drone sa itaas. Sa kabutihang palad, napaghandaan niya na ito. Inilabas niya ang jamming device at nag-crash ang drone. Ngunit naibunyag din nito ang kanyang plano. Tumunog ang alarma ng red alert. Nang marinig ang sigaw ng kapitan, agad na umalalay ang mga security at isang jet ski sa pinakamayamang tao sa mundo. Inilubog si Charles ng kanyang kasama sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi nagmadali si Jackal.
Pinigilan niya ang paghinga habang seryosong binabantayan ang bawat paggalaw sa tubig. Kalmado niyang binilangan ang mga ito sa ilalim ng tubig. Sa pag-angat nito sa ibabaw, sa kasamaang palad, hinarang ng bodyguard ang kanyang sarili dahilan upang ito ang mamatay. Hindi nasiraan ng loob si Jackal hanggat nasa ilalim pa rin ng tubig ang target. Ang kanyang huling bala ang tatapos dito. Nang malaman ni Charles na wala na siyang backup, napilitan siyang iligtas ang sarili. Lumango siya ng mabilis patungo sa dalampasigan, ngunit inisip niya na kung paano siya makakatakas sa mata ng assassin. Samantala, si Jackal ay nanatiling kalmado at nakafocus. Tinitignan niya ang ibabaw ng tubig. Inaabangan ang sandaling lalabas muli ang target. At sa eksaktong sandaling iyon, pinakawala ni Jackal ang huling bala at doon natapos ang misyon. Napatay niya ang target. Sa pagtatapos ng isang karumal-dumal na misyon, nagsimula naman ang panibagong habulan. Matapos tamaan ng bala ang isa sa pinakamayamang tao, agad na tumakas si Jackal mula sa lugar. Kasalukuyan siyang nasa loob ng sasakyan nang masalubong niya ang mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint. Nang mga sandaling iyon, nagpanggap si Jackal na makikipag-cooperate. Hinintay na maging kampante ang mga pulis at sa isang iglap, binigla niya ang mga ito, pinaharurot ang sasakyan at sinagasaan sila. Ngayon, isang matinding habulan ang naganap. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pagmamaneho. Mabilis na umiwas sa mga pulis, bumulusok pababa sa isang buron at tumuloy sa isang residential area. Nagsimula ang isang pigil-hiningang habulan sa mga lansangan. At sa huli ay nagawa nitong pakainin ng alikabok at usok ang mga pulis. Samantala, ang kasintahan ni Charles ay naghanda ng marangyang libing para dito. Sa gitna ng lungkot, ipinahayag niya na ang launching ng River Project ay pagpapaliban ng walang tiyak na petsa. Sa wakas, natapos na ni Jackal ang kanyang huling misyon. Habang nangyayari ang mga sandaling iyon, nadiskubre ni Bianca na ang pagpatay sa mob boss mula sa bangkang nasa 1 kilometro ang layo ay ginawa sa paraan ng kahawig ng estilo ni Jackal. Dahil dito, nais niyang magtungo sa Spain upang habulin si Jackal, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga superior. Ayon sa mga ito, sobrang dami na ng mga organisasyong sangkot at ayaw na nilang maipit sa personal na alitan ng mga sindikato. Hindi naman sumang-ayon si Bianca kaya't agad siyang nagbitiw sa tungkulin. Habang lumalabas siya ng gusali, nakasalubong niya sa elevator ang foreign minister. Napag-alaman niya na ang proyekto ng River ay konektado sa interes ng maraming makapangyarihang tao at ang pag-antala ng paglabas nito ay pabor sa karamihan, kabilang na ang foreign minister mismo. Samantala, si Jackal na kagagaling lamang sa kanyang misyon ay nasangkot sa isang aksidente. Kasabay naman nito, muling nagdulot ng gulo ang kanyang bayaw. Nang makatanggap ng tawag sa istasyon ng pulisya, agad na nagpunta si Nuria upang piyansahan ang kapatid at pagkatapos ay pinagalitan ito ng todo. Sinabihan niya ito na lumayo na sa mga sindikato at itigil na ang kalokohang ginagawa. Samantala, nang magising si Jackal, tinulungan siya ng driver ng truck. Matapos madala sa ligtas na lugar, balak ng driver na tumawag ng mga pulis. Ngunit agad itong pinigilan ni Jackal at tinutukan ito ng baril. Pagkatapos ay ninakaw niya ang truck. Isang mag-ina naman ang nakakita sa buong pangyayari at agad na tumawag ng mga pulis. Wala ng oras si Jackal. Pinaharurot niya ang truck, tumakas ng mabilis hanggang sa makarating sa isang kagubatan. Doon, tinahi at ginamot niya ang sarili. Pagkatapos, sinindihan ang truck at itinulak ito sa bangin upang walang ebidensya. Pagkatapos, nakakita siya ng mag-asawang matandang nagkakamping. Nagkunwari siyang inaatake ng alta presyon at nagsinungaling na namamanhid ang kanyang braso kaya hindi siya makapagmaneho. Pumayag ang matandang mag-asawa na ihatid si Jackal sa pinakamalapit na ospital. Habang nagmamaneho, sinunod nila ang mga direksyon ni Jackal. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, napansin ng matandang lalaki na ang dapat na 10 minutong biyahe ay umabot na ng halos 30 minuto. Nang maramdaman ito ni Jackal, tumigil siya sa pagpapanggap. Itinutok ang kanyang baril sa matanda at pinilit itong magpatuloy sa pagmamaneho sa direksyong gusto nito.
Samantala, si Bianca naman ay bumalik na sa kanyang pamilya, tahimik at payapang namumuhay. Ngunit bigla siyang dinalaw ng kanyang dating superior, dala ang balita na maaari na nilang ipagpatuloy ang investigasyon, ngunit kailangang manatili itong lihim at malayo sa mga mata ng gobyerno dahil sa mga espesyal na dahilan. Noong una ay nag-alinlangan ito, ngunit sa huli ay pumayag na rin si Bianca. Ngayon, ang paghahabol kay Jackal ay hindi na trabaho, kundi isang personal na labanan ng talino at diskarte sa pagitan nilang dalawa. Gusto ni Bianca na magtagumpay dahil ito ang lihim na misyon na kailangan niyang tapusin. Samantala, habang nasa biyahe, sinabihan niya ang matanda na lumiko sa kanan papunta sa isang side road. Sumunod naman ito sa utos ni Jackal habang nagpatuloy sila sa biyahe. Naisipan muna nilang magpahinga at humingi ng sigarilyo ang matandang lalaki, kaya bumaba si Jackal at nakisindi ng yosi dito. Alam ng matanda na hindi siya bubuhayin ni Jackal, ngunit sinubukan pa rin niyang makiusap, umaasang baka sakaling may paraan para mabuhay. Samantala, may pag-aalinlangan din sa loob si Jackal. Bihira siyang magkwento tungkol sa kanyang mga magulang na mabubuting tao, katulad ng matandang mag-asawang nakilala niya. Dahil doon, nakaramdam si Jackal ng awa at nagdesisyon na hindi niya sasaktan ng dalawa. Pagbalik sa loob ng sasakyan, sinabi niya sa mag-asawa na doon muna sila magpalipas ng gabi. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na mangyayari. Biglang hinugot ng matandang babae ang isang kutsilyo at sinaksak siya sa likod. Ininda ni Jackal ang sakit, hinugot niya ang kutsilyo at tinitigan ng babae nang hindi makapaniwala. Sa takot na gumanti si Jackal, sumugod ang matandang lalaki. Dahil masikip ang espasyo, hindi agad nakailag si Jackal at naipit siya ng matandang lalaking galit na galit. Lumaban si Jackal at nasaksak niya ang matanda. Nang makita ito ng asawa, napuno siya ng pagsisisi at pighati, ngunit huli na ang lahat. Pinatay din ni Jackal ang mag-asawa, bagaman hindi iyon ang plano niya sa simula. Pagkatapos ng lahat, tinawagan niya ang kanyang asawa. Nais niyang isamang lumipat ito sa isang magandang lungsod upang magsimula muli, at kahit isa siyang bihasang asasin na sanay sa panganib at kamatayan, nang marinig niya ang boses ni Nuria ay napaiyak siya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jackal ang pagkamuhi sa landas na tinahak niya at pagiging asasin. Narinig naman ni Nuria ang panghihina sa boses ng asawa, kaya't mahinaong sinabi niya dito na umuwi na at pag-usapan ng lahat. Pagkatapos niyang mag-impake, pinasabog niya ang sasakyan ng mag-asawa, isang paraan para magpanggap na parehong namatay ang mga ito sa aksidente. Samantala, si Bianca ay nakatuklas ng malaking bagay sa kanyang pag-iimbestiga. Habang nasa lokal na himpilan ng pulisya upang siyasatin ang pagpatay sa mob boss, nadiskubre niya na si Alberto ang nagulat ng insidente. Ikinwento rin ng mga pulis ang tungkol sa kapatid nitong babae na nakapag-asawa ng isang batang milyonaryo, at dito ay natagpuan na ni Bianca ang susi sa kaso. Pagkatapos, pinuntahan niya ang address nito kasama si Vince. Natagpuan nila ang asawa nitong si Nuria, ngunit wala si Jackal, kaya nagdesisyon silang maghintay. Ngunit hindi umaayon ang pagkakataon. Habang papalalim ang gabi, hindi pa rin bumabalik si Jackal. Sa halip, lumabas ang kanyang asawa kasama ang kanilang anak at sumakay ng taxi. Naisip ni Bianca na masyadong maingat si Jackal, kaya hindi niya personal na sinundo ang pamilya nito. Ngunit ang katotohanan ay ayaw na talaga ni Nuria na mamuhay kasama ang asawa. Hindi niya na matiis ang sakit at dinala ang anak palayo. Ilang sandali pa, nagulat sila Bianca nang may paparating na sasakyan, at sa wakas nakita nilang bumaba dito si Jackal. Nang makita nilang pumasok ito sa loob ng bahay, handa na nilang harapin ang pinakadelikadong tao sa kanilang buhay. Samantala, pagbalik ni Jackal sa bahay, wala roon ang kanyang asawa at anak. Dito ay napagtanto niya na hindi sasama ang kanyang asawa sa kanya. Nang mga oras na iyon, tumawag si Sena at ipinahayag ang paghanga nito sa kanyang trabaho.
Pagkatapos, binalaan siya nito na binaliwala ng kliyente ang kanilang usapan. Nagpadala ang mga ito ng assassin papuntang Spain para patayin silang dalawa. Sa kabutihang palad, nakatakas ng mas maaga si Zena kaya hindi siya napatay ng mga ito. Nang marinig ang balita, agad na nag-impake si Jackal at naghanda ng tumakas. Ngunit nang pumasok siya sa secret door, saka naman dumating ang kanyang bayaw na na-curious dahil madilim ang bahay. Pumasok ito sa loob upang silipin. Bigla namang pinaputok ni Bianca ang baril at aksidenteng napatay nito si Alberto. Sa mga oras na yun, biglang naging alerto si Jackal nang marinig ang putok ng baril. Agad niyang naunawahan na siya ay nasa panganib. Pagkatapos ay pinatay niya ang kuryente sa buong bahay. Habang nagmamasid sa silid, hindi alam ni Bianca na kaharap na niya nang malapitan si Jackal na nasa isang one-way mirror at doon pinapanood siya ni Jackal ng palihim. Tinatansya ni Jackal ang bilang ng mga kaaway at nagkabit ng laser sight sa kanyang baril. Nang mapansin ni Vince ang pulang tuldok na tumuturo sa ulo ni Bianca, mabilis nitong tinakpan ng partner at sinubukan pa niyang itulak si Bianca, ngunit mas mabilis ang bala ni Jackal. Tinamaan si Vince at napatay. Pagkatapos ay tinanong ni Jackal si Bianca kung sino ito, kanino nagtatrabaho at bakit siya hinahabol nito. Sumagot naman si Bianca na gusto niyang manalo sa kanilang laban. Pagkatapos ay pareho silang nagpalitan ng putok at naghabulan sa dilim. Bawat isa'y pilit nilalamangan ang isa't isa. Alam ni Bianca na hindi niya matatalo si Jackal sa barilan kaya ginamit niya ang nalalaman tungkol kay Nuria bilang pananggalang. Ngunit si Jackal ay hindi kailanman nakikipagtulungan sa kahit sino. Sa isang iglap, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Bumagsak si Bianca at tuluyang nabigo ang plano nito na mahuli ang pinakamapanganib na assassin. Agad namang umalis si Jackal upang hanapin ang kanyang asawa at anak. Desidido na siyang magbabago at iiwan ang kanyang nakaraan. Ngunit nang tawagan niya ito, ay hindi sinasagot ng asawa ang telepono. Nag-aalala naman si Jackal sa kakaisip sa kanyang mag-ina dahil hindi niya ito makontak. Pagkatapos ay bigla siyang napatigil at natulala sandali hanggang sa isang kotse ang biglang sumagasa sa kanya at nagtapos ang lahat sa isang malagim na aksidente. Pagkalipas ng ilang panahon, na-promote ang boss ni Bianca bilang direktor. Dumalaw naman si O upang bumati. Nag-resign na rin ito sa kanyang tungkulin bagaman nananatiling may connection sa MI6. Samantala, makikita ang isang napakagwapong Jackal na bumaba sa kanyang sasakyan at nakipagkita ito kay Zena. At dahil tinalikuran sila ng kliyente at hindi nagbayad sa kabuuang halaga, determinado si Jackal na maghiganti. Ibinigay ni Zena sa kanya ang pahayagan na may larawan ng kanyang susunod na target. Ngunit si Jackal ay may isang bagay lang na nasa isip. Ito ay muling makita ang kanyang mag-ina. Natutuwa naman si Zena na muli siyang makita na maayos ang kalagayan. Nangako siya dito na pagkatapos mahanap ang asawa, sa kanya babalikan ang kanilang susunod na target upang maghiganti. Salamat kaibigan sa panonood. Alam kong nabitin ka, parehas lang tayo. At syempre, kung nais mong i-recap natin to, i-type mo lang sa comment section ang salitang Jackal. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video kaibigan. At kung bago ka naman sa aking channel, ay pasubscribe na rin. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.